Dahil tayo ang mga anak ng bayan. Tayo ang nagmamay-ari sa lupang ito. Sa atin ang bayan ito. Puritin ang mga sedula nyo! Mabuhay ang katipunan! Mabuhay ang revolusyon! Magandang araw sa inyong lahat. Sa bawat salitang ating binibikas, may kwento. Sa bawat wika ang ating ginagamit, may puso. Ako si Binibening Feby. Ngayon, aking ibabahagi sa inyo ang aking advokasya, ang pagpapahalaga at paggamit ng wikang Filipino bilang sandata ng pagkakaisa, pagkakilanlan at pagbabago. Ang wika ay hindi lamang titik o salita. Ito ay tulay ng ating pag-unawaan. Sa pamamagitan ng wika na ipapahayag natin ang ating damdamin, pangarap at kultura. Alam natin na sa Pilipinas may mahigit 70 wika at dayaliko. Ngunit ang wikang Pilipino ang nagsisilbing nagbubuklod sa atin. Kapag nagkakaintindihan tayo sa ating mga wika, mas nagpapailalim ang ating tunay o ugnayan bilang mga Pilipino. Ang wika ay nagbibigay ng identidad. Pinapakita nito kung sino tayo, kung saan tayo nagmula, at kung ano ang ating pinapahalagahan. Halimbawa, kapag sinabi natin ang salitang bayanihan, nauunawaan natin ang konsepto ng pagtutulungan. Kahit wala pang paliwanag. Sa ganitong paraan, hindi lang salita ang ating naipapasa, kundi kultura, tradisyon at damdamin. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti nating nakakalimutan ang sariling atin. Sa social media, mas pinipili ng ilan ang trending kaysa sa sariling wika. Sa paaralan, mas madalas gamitin ang Ingles kaysa sa Pilipino sa pagtuturo. Hindi masama ang magamit o paggamit ng ibang wika. Mahalaga ito sa ating globalisasyon. Ngunit, ang paglimot sa sariling wika ay tila pagpakawala rin sa sarili nating pagkakilanlan. Isipin nyo, ano ang mangyayari kung sa susunod na henerasyon, hindi na nila alam ang kahulugan ng kapwa, pag-asa o bayanihan. Dito nakikita kung ano o gaano kahalaga ang wika sa ating kultura at buhay. Ang advokasya ko ay simple lang. Gamitin, ipagmalaki at palaganapin ang wikang Filipino. Gamitin natin ito sa pakikipag-usap sa pamilya, kaibigan at kababata. Gamitin ito o gamitin natin sa social media, sa blog, sa mga kwento at tula. Kapag ginagamit natin ang sariling wika, pinapakita natin ang pagmamahal sa sariling atin o sa ating bayan. Halimbawa, ang pagsulat ng tula o kanta sa mga Filipino, mas maintindihan natin ang ating mga damdamin. Ngunit, mas mapapailalim ang koneksyon at sa iba. Ang wika ay buhay, hindi. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti nating nakakalimutan ang sariling atin. Sa social media, mas pinipili ng ilan ang trending kaysa sa sariling wika. Sa paaralan, mas madalas gamitin ang Ingles kaysa sa Pilipino sa pagtuturo. Hindi masama ang magamit o paggamit ng ibang wika. Mahalaga ito sa ating globalisasyon. Ngunit, ang paglimot sa sariling wika ay tila pagpakawala rin sa sarili nating pagkakilanlan. Isipin nyo, ano ang mangyayari kung sa susunod na henerasyon, hindi na nila alam ang kahulugan ng kapwa, pag-asa o bayanihan. Dito nakikita kung ano o gaano kahalaga ang wika sa ating kultura at buhay. Ang advokasya ko ay simple lang. Gamitin, ipagmalaki
at palaganapin ang wikang Filipino. Gamitin natin ito sa pakikipag-usap sa pamilya, kaibigan at kababata. Gamitin natin sa social media, sa blog, sa mga kwento at tula. Kapag ginagamit natin ang sariling wika, pinapakita natin ang pagmamahal sa sariling atin o sa ating bayan. Halimbawa, ang pagsulat ng tula o kanta sa mga Filipino, mas maintindihan natin ang ating mga damdamin. Ngunit, mas mapapailalim ang koneksyon at sa iba. Ang wika ay buhay, hindi simpleng salita lamang. Gusto kong ibahagi ang isang kwento noong bata pa ako. Mas madalas kami nagkwentuhan ng pamilya sa Pilipino. Sa simpleng kwentuhang iyon, natutunan kong mahalin ang wika, kultura, at ang bawat Pilipino. Ngunit sa modernong panahon, kapag nagbabasa ako ng tula o kwento sa Pilipino, bumabalik ang alaala ng pagkakaiba or pagkakaibigan, pagtutulungan at pagmamahal sa bayan. Ang kwento natin bilang Pilipino ay nakatali sa wika. Kapag nawala ang wika, mawawala rin ang pag-aalala at kwento ng ating bayan. Alam ba ninyo na ang Filipino ay hango sa Tagalog, ngunit pinapayaman ng iba ng pangwika ang Pilipinas? Noong 1935, tinaguyod ang wikang pambansa bilang paraan ng pagkakaisa. Noong 1987, tinatago Filipino, lupang mas pakikipag-usos, sumasalamin sa lahat o sa laman ng Filipino. Mula noon, marami nang sumandat sa tula, nobela at kanta ng mga Filipino. Ang mga akdang ito ay nagpapaalala sa ating koneksyon at pinagmulan. Kabataan, tayo ang kinabukasan. Sa atin nakasalalay kung mananatiling buhay ang ating wika. Nagsimula tayo sa simpleng hakbang. Gamitin ang Pilipino sa pagkipag-usap, magsulat ng tula, gumawa ng kanta o kwento sa sariling wika. Kapag ginamit natin ang Filipino, pinapakita natin na mahal natin na ang ating kultura at bayan. Sa bawat salitang salamat, bayanihan at pag-asa, naroon ang kaluluwa ng pagiging Pilipino. Ang wikang Filipino ay ating dangal. Ito ang ating pagkakakilanlan. Sa panahon ng pagbabago, magiging tinig or tayo ang tinig ng ating wika. Ako si Binibining Feby at naniniwala ako kung sino ang marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa mabagong bulaklak. Gamitin natin at ipaglaban at ipagmalaki dahil ang wika ay buhay. Ang wika ay tayo. Magandang araw sa inyong lahat at maraming salamat. Mabuhay ang wikang Filipino.